Gumapang ang takot sa mga residente nang tumaas ang tubig sa isang bayan sa Bicol. Sa gitna kasi ng gabi, isang kakaibang nilalang ang biglang lumitaw. Tuloy na sa irarom takilik, nagrampang siya. Bibidong ka sa loob na baka umakyat dito. Nakita ito matapos manalasa ng bagyong Christine. Katakot, wala na waray. Oh my God. Pumailalim ito sa baha at nagpaikot-ikot pa raw sa mga bahay roon. First time ko talaga po na makakita ng ganung klase ng ahas. Palatandaan na talagang may kalamidad darating dito sa amin. Ano kaya ito? At gaano kaya ito kadelikado? Kamakailan, nagulantang ang mga residente ng barangay Bicol sa Karamuan, Camarines Sur dahil sa pambihirang nilalang na palangoy-langoy matapos ang bagyong Christine. Katakot, wala na waray. Oh my God. Tuloy na sa irarom takilik, nagrampang siya. Bibidong ka sa loob na baka umakyat dito. Ang video na ito ay kuha ng kaahan nating si Roslyn Flores, 30 taong gulang. Tanda pa niya kung paano sila nagimbal na magkakapitbahay noon. Habang nasa kwarto po kami ng anak ko, may narinig po akong nagsisigawan sa labas ng bahay. Dito po sa labas ng bahay namin. Bibidong ka sa loob na baka umakyat dito. Nabigla po ako kasi sabay-sabay yung sigaw nung mga kapitbahay ko. Paglabas ko po mismo ng pinto namin. Doon po mismo sa tapakan, doon sa tulay namin, unang pagkakita ko po, nabigla po ako. Tapos natakot, syempre, hindi talaga siya normal. Katakot, wala na waray. Oh my God. Uy, pasiring na dumasirarong ka nga rong may God. Ang misteryosong nilalang sa video. Isang ahas. Sa unang tingin, mapagkakamalan itong laruan dahil sa forma nito. Pero nang gumalaw na ito, matinding takot ang gumapang sa mga residente. Yung ahas, malaki siya. As in, malaki talaga siya. Parang gabinti ko siya. Ang ulo, ang liit-liit. Mga isang dipa ko lang yung haba ng ahas. Ang ahas, may stripe pattern at tila kaswal lang na nagpalangoy-langoy ng mga oras na yun. Di ba tumama siya sa haligi ng bahay? Nag-bounce siya. Nag-bounce siya kasi sobrang lubo po ng katawan ng ahas. Huy, buhay-buhay, kilig anong sabi nindong gadana o pala ugra dyan sa harong ta. Alang tao kang harong mo. Umilalim pa raw ito sa bahay nila Roslyn. Tuloy na sa irarom takilik, nagrampang siya. Binibidyohan ko yung ahas. Takot talaga ako. Lalo, especially po yung anak ko. Kahit doon sa video ko, sumisigaw yung anak ko doon. Bibidong ka sa loob na baka umakyat dito. Hindi ako makalabas talaga. Doon nga sa video ko, may nag-comment doon na parang fake daw po. Sabi ko, hindi talaga yun fake. So, first time ko talaga po na makakita ng ganong klase ng ahas. Tuloy na sa irarom takilik. Kaya ring manirahan ng ilang mga ahas sa tubig. Ilang species ang comfortable at nakakapag-evolve para makapag-adapt at magawang mabuhay dito. Tulad ng cottonmouth snake, yellow-bellied water snake, at big sea snake. Pero ano kayang ahas ang kinatakutan ng mga taga-Bicol, Karamuan? Ayon kay Rosalyn, may nakita ring ahas noong araw na yon sa di kalayuan sa kanilang lugar. At kwento pa niya, ang ahas daw na ito ay parehong-pareho sa ahas na nakita kinagabihan. Ganto lang kahaba siya, mga ganto lang talaga. Isang dipa ko lang kahaba yung ahas. Tapos malaki talaga yung gitnang part ng katawan ng ahas. Malaki talaga siya. Hindi talaga siya ordinaryong ahas para sa amin dito. Oy, barilat ko na! Hiliwan ko muna! Alat mo daw! Ini katakot pa lang kang paan. Nagtipon-tipon ng mga residente malapit sa Bicol Port nang kumalat ang balitang may ahas na nakita. Yung umaga, nandun ang ahas. Tapos, paggabi po, punta na dito. Takot ako, sir. Takot po ako. Ngayon lang pakita ng ganong kalaking ahas sa ibang-ibang klase talaga. Para malayo sa peligro, ang isang residente kumuha na sanga para sungkitin at ilayo ito. Nung ginanyan yung ahas doon sa lupa, nilipat lang po talaga. Nilipat lang doon sa malayo sa mga bahay. Madalang daw kasing makakita ng ahas sa kanilang lugar, kaya ganun na lang ang takot na pumulupot sa mga residente.
Tuwing August lang daw, nag-high tide sa kanilang lugar. Kaya laking gulat nila na kahit October na ay tumaas na agad ang tubig kahit wala pa mang bagyo. Palatandaan na talagang may kalamidad darating dito sa amin. Pag bumaha ulit, natatakot na rin kami baka mayroon na naman nila silang lumabas na ahas. Oo, doon na sa ilarong takilik, nagrambang siya. Baby, doon ka sa loob na baka umakyat dito. Pinakita namin sa marine biologist na si Melchor Deocades mula sa University of the Philippines ang mga videong nakuha ni Roslyn para matukoy kung anong uri ng ahas ang nakita nila. Posible siyang banded secret kasi dahil sa alternate bands, medyo nag-swell siya para siyang tumaba. Tinawag na banded secret ang mga ahas na ito dahil sa itim na vertical stripes o bands na bluish o puti sa kanilang katawan. Ang banded secret ang tanging uri ng ahas na amphibious o yung kayang mag-survive sa parehong land at water. Kaya rin itong manirahan ng 10 days sa lupa kung saan nila ida-digest ang kanilang pagkain, makikipag-mate o mangingitlog. Kadalasan, makikita ang mga banded secret sa mga shallow coastal waters ng Eastern Indians or Western Pacific Ocean. Ayon sa National Geographic, ang laso ng banded secret ay 10 times na mas malakas sa venom ng rattlesnake. Ang isang adult sea snake ay meron daw enough na venom na kayang pumatay ng hanggang 10 tao. Kapag naghahunt ang mga ito, ginagamit nila ang venom para maparalisa ang kanilang prey at saka pala nila ito lulunukin ng buo. Malapit sa port ang tirahan ni Roslyn, kaya madali ring napuntahan ng ahas ang kanilang lugar. Sa paghupa ng tubig, kasabay ring nawala ang ahas na umaligid sa kanilang lugar. Natural kasi sa secrets na aakyat when disturbed. So, pero hindi siya, para sa tingin ko, hindi siya maging reason na may mga sakuna o ano. So, yun lang, disturb lang siya. So, need to rest. Hindi dapat mag-alala yung mga tao dahil sa umakyat sila. So, it's natural. Hindi naman daw aggressive ang mga banded secret. Ang secret kasi, very shy, reluctant to bite. Kasi kung nakikita naman sa video, kahit na inano siya ng steak, hindi siya aggressive. Tutuklaw lang siya kung halimbawa, maapakan mo, siyempre, nasaktan siya, doon na siya manuklaw. Kung ma-encounter yung secret sa dagat, keep distance lang, hayaan lang siya na lumayo. Maraming kakaibang nilalang na hindi pa natin kilala at hindi akalaing pwedeng lumabas sa isang iglap lang. Sa mga pagkakataong ito, mas mabuti na dumistansya na lang para hindi na mauwi sa kapahamakan ang simple nating encounter sa mga pambihirang nilalang ng ating kalikasan. Aha!